Ito yung ating pag-uusapan. Gratitude, the heartbeat of a true believer. Tayo bilang believer ng ating Panginoon, kagaya dito sa title natin, merong magpapatunay din talaga. Hindi pwede talaga guys na magpanggap tayo sa harapan ng ating Panginoon. At dito sa pag-uusapan natin ay ang pagiging mapagpasalamat. Okay? Yan ay proof talaga ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Ang mapagpasalamat, alam naman natin, yung character ng mapagpasalamat ay dahil meron siyang favor na tinanggap. Ine-express niya yung kagalakan dahil meron siyang tinanggap mula dun sa nagbigay sa kanya. Okay? At ganun din tayo sa Panginoon. Naging believer tayo ng Panginoon dahil naniniwala tayo na ang Panginoon ay may ginawang napakadakilang bagay, napakabuting bagay sa atin. At hindi lang niya tayo nilikha, hindi lang niya tayo binigyan ng buhay, kahit alam niya na tayo ay nagkasala at mapapahamak tayo, pero ang Panginoon pa, yung mismo nagbigay din ng buhay sa atin, ang namatay para yung buhay natin na mapapahamak ay mapalitan ng buhay na walang hanggan sa Panginoon. Kaya nga tayo believer. Nagniniwala tayo na ang ating Panginoon, hindi lang natin siya creator, siya rin ay ating Savior. At kapag totoong believer tayo ng ating Panginoon, natural na sa atin ang maging mapagpasalamat sa Kanya. Okay? Babasahin natin doon sa ating mga unang verses. Sabi sa Colossians chapter 2, verses 6 to 7. So then, just as you received Christ as Lord, okay? Yun yung believer, those who received Christ as Lord, continue to live your lives in Him. So ang isang mabuting believer, ang isang tumanggap sa Panginoon as His or her Lord sa kanyang buhay ay dapat nagpapatuloy yung kanyang buhay na kasama ang Panginoon. Rooted and built up in Him. Okay? Hindi lang siya nanatili dun sa grade 1. Alam mo yun, yung sa first level ng kanyang faith. Hindi lang siya nagstay sa first level ng kanyang relationship sa Panginoon, kundi tumibay, lumago, lumalim, strengthened in the faith as you were taught. At itinan niya to, lumakas yung kanyang pananampalataya. Pero ito yung pinaka-end, di ba, nung result ng kanyang relationship sa Panginoon, and overflowing with thankfulness. Di ba? Hindi na wala yung hindi na tapos dun sa rooted and built up, strengthened in faith. Hindi talagang idinugtong yung overflowing in thankfulness. Kaya napaka-vital guys ng gratefulness sa isang believer ng ating Panginoon. Basahin lang natin sa Tagalog. Kaya't kung paanong tinanggap nyo si Kristo Jesus na Panginoon ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Tingnan nyo, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuturo sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Tingnan niyo, sabi dun sa Tagalog, hindi lang basta mapagpasalamat, kundi sumasagana. Sa English, sabi doon, overflowing. So, ang true believer pala, kapag talagang ikaw ay naiintindihan natin yung sacrifice ng ating Panginoon sa atin. Sabi ng isang preacher, hindi mo ma-appreciate ang heaven kapag hindi mo naiintindihan na dapat maimpyerno ka. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, binago niya yung kalagayan mo. If you will remember, guys, yung previous sessions natin, pinag-usapan natin si Jesus Christ as the bread of life. Di ba nung pinag-aralan natin yon, may mga sumusunod kay Jesus Christ kasi gusto lang nilang kumain ng tinapay. Kasi si Jesus Christ, nakakagawa siya ng himala. Nagawa niyang pakainin yung 5,000 men. Nagawa rin niyang pakainin yung 4,000 men.
gamit lang yung ilang pirasong tinapay, napadami niya yun. So yung mga tao, sumusunod kay Jesus Christ dahil nakakakain sila, nabubusog sila. At one time, sabi ng Panginoon, kaya lang hinarap niya talaga, frankly, yung ilang sumusunod sa kanya. Sabi niya, sumusunod lang naman kayo kasi nakakakain kayo ng tinapay at nabubusog kayo. So maraming sumusunod kay Jesus Christ na wala naman talagang totoong relationship sa Panginoon. So ngayon guys, ito yung gusto kong sabihin, ang isang tao na may malalim na relasyon sa Panginoon, nature niya ang maging mapagpasalamat. Okay guys, sana nakatingin kayo sa monitor ninyo at kung makikita ninyo itong illustration ko, halimbawa, gawin nating sample tong puno na to. At si Jesus Christ, yung lupa, si Jesus Christ, siya yung foundation, 'di ba? Ang puno naman o anumang halaman, hindi naman yan tutubo kung walang lupa. At tayo daw imagine niyo tayo nakasakay kay Jesus Christ. Kapag totoo yung ating relationship, para daw tayong nakasakay, rooted, built up in Jesus Christ. At parang yung ating relationship sa kanya, imagine niyo yun yung puno. At di ba yan lalago yan? So wala namang puno na pagkatanim mo puno na siya agad, di ba? Ibig sabihin lumalago yan. At yung gratefulness, isa yan sa makikita. So yung gratefulness, isa yan sa mga bunga. Di ba kapag merong mga puno na hindi natin ma-recognize, ano ang puno to? Malibang makita natin yung bunga. So ang isang Kristiyano na matibay at malalim ang kanyang relationship sa Panginoon ay guys, nature sa kanya ang maging mapagpasalamat. So ngayon, tatanungin natin yung sarili natin, are we grateful? Hilingin natin sa Panginoon at i-desire natin na magkaroon talaga tayo ng malalim na personal relationship sa Panginoon na sana makilalan mo ng lubos pa at ng mas malalim pa ang Panginoon. Kasi habang lumalalim ang ating pagkakilala sa Panginoon, isa to sa makikita sa atin, yung pagiging grateful. A grateful heart is reflected in attitudes, actions, and words. So, bibigyan ako guys ng signs, no? Tungkol sa pagiging mapagpasalamat. Number 1, contentment. Okay? Ang isang tao na mapagpasalamat dahil rooted yung kanyang relationship sa Panginoon, dahil matibay na yung kanyang relationship sa Panginoon, ay contented, no? Sabi sa Philippians chapter 4, verse 10, babasahin natin sa Tagalog, lubos ako nagagalak sa Panginoon. Okay, grateful siya ha, nagagalak siya sa Panginoon. Muli niyo ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin, kaya lang wala akong pagkakataong maipakita ito. Okay guys, ito'y sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Kasi yung mga taga-Pilipos guys ay nagpapadala sa kanya ng tulong. Kasi kasalukuyan si Apostol Pablo ay nakakulong. So dahil tinutulungan sila ng mga taga-Pilipos, natutuwa si Pablo sa Panginoon. So he is grateful. Tingnan niyo. So verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo. Tingnan niyo, kapag siya ay grateful sa Panginoon, sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Hindi niya sinasabing nagpapasalamat ako dahil ito may tulong kayo. Hindi, sabi niya, nagpapasalamat ako hindi naman dahil kailangan ko ng tulong niyo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil una, yung relationship niya sa Panginoon at natutunan na niya out of his gratefulness na maging kontento ano man daw yung kanyang kalagayan. A grateful heart finds joy in what it has rather than focusing on what it lacks. Bakit siya nagiging contented? Kasi dahil grateful siya, hindi siya nakafocus sa mga bagay na wala sa kanya. Sineselebrate niya yung mga bagay na meron siya. Guys, kapag ikaw ay malalim ang relationship mo sa Panginoon, kahit maraming wala sa'yo, hindi mo mapapansin yun. Kasi ang lagi mo nakikita, yung mga bagay na meron ka,
at marami kang ang bagay na ine-enjoy, hindi nga tayo karapat dapat tumanggap pero ibinigay ng ating Panginoon. Okay, pangalawa, generosity. Ang isang mapagpasalamat guys na tao, ang isang Kristiyano na may malalim na relationship sa Panginoon, na nagbubunga ng masaganang pagpapasalamat ay generous din. So nagre-reflect sa kanyang buhay yung pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay. Okay, sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sarili niyang kapasyahan. Tingnan nyo, ang pagbibigay ay based sa kanyang decision. Walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Bakit siya may kagalakan? Kasi nga, grateful siya sa Panginoon. At kapag siya ay grateful sa Panginoon, nagbibigay siya ng kusang loob, hindi sa pilitan. Okay, alam nyo, kapag grateful ka sa mga pagpapalang binibigay ng ating Panginoon, kapag grateful tayo palagi sa Panginoon, naku guys, hindi nga natin masyadong binibilang kung ano yung naibibigay natin. Okay, gratitude leads to sharing blessings with others, whether through time, resources, or encouragement. Okay, tandaan natin ang pagbibigay, ang pagiging generous, hindi siya laging limited sa pera. Okay? You can be generous. Halimbawa, wala kang kakayanan financially, but you can generous by giving your time, by giving your any resources, kahit ano yung pwede mong ibigay, talent. You can give also encouragement. Okay, number 3, napaka-appreciative. Alam mo yun, mababaw ang kaligayahan ng isang taong mapagpasalamat sa Panginoon. Halimbawa, ikaw ay baso na may laman tubig, kapag maraming ka ng laman, konti lang ibuhos sa'yo, umaapo ka na. At gano'n ang grateful. Napaka-appreciative. Ang babaw ng kaligayahan, parang kahit maliliit na bagay, na-appreciate niya. Sabi dito sa 1 Thessalonica, chapter 5, verse 18, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. O di ba? Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. So kahit anong nangyayari, nagpapasalamat siya. Why? Kasi punong-puno yung puso niya Yung iba nga, bigyan lang ng candy. Oh, thank you. Yung iba, binati lang, kinuwayan lang. Sobrang, ang bilis niyang maging masaya. Why? Puno na siya Puno na siya ng pagpapasalamat sa Panginoon. So kahit hindi siya pansinin ng mga tao, kahit merong may ayaw sa kanya, okay lang sa kanya. Kasi ang mahalaga sa kanya, mahal siya at gusto siya ng Panginoon. A thankful heart results in joy that is not dependent on circumstances. Ang sarap maranasan na ang kagalakan mo ay hindi nakabase sa quality time ng ibang tao sa'yo. Mararanasan natin to kapag ang ating relationship sa Panginoon ay lumalim at tumibay. God can fill you up. Kaya kapag puno ka, pag may nakita kang mga simpleng bagay, na-appreciate natin agad. Okay? Number 4, guys, humility. Kapag ikaw ay malalim ang iyong relationship sa Panginoon, sumasagana yung iyong pagpapasalamat sa Kanya, nagiging humble tayo. Nagiging humble tayo to the sense na alam natin na kung meron man tayong mga achievements, victories in life, hindi natin tinetake yung credit. Ang laging credit binibigay natin sa Panginoon. At sasabihin natin, Lord, hindi ko to nakuha on my own. Hindi ko to natanggap dahil magaling ako. Natanggap ko to dahil sa'yo. Okay, sabi sa James or Santiago, chapter 1, verse 17, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na magbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago.
every good and perfect things come from heaven. So lahat na-appreciate niya. Ganun siya ka humble sa harapan ng ating Panginoon. Sineselebrate niya yung kanyang mga tagumpay at lahat ng papuri ay sa Panginoon niya binibigay. Gratitude acknowledges that all good things come from God and not from personal effort alone. Panglima, meron tayong kapayapaan. Peacefulness. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 15, paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Tingnan nyo guys laging kadugtong nung kapayapaan ay yung pagpapasalamat. Kapag ang gulo-gulo ng ating isipan dahil sa mga bagay na inaalala natin sa buhay, ang dali nating ma-miss out yung mga bagay na dapat nating i-appreciate. No, kasi wala kang peace Naalala ko guys, may isang birthday celebration. Tapos yung birthday celebrator ay sobrang abala. Merong handa na hindi pa dumarating. So nag-aalala siya, ba't wala pa yung ganto? So sobra siyang aligaga. Alam niyo ba guys, hindi na naging masaya yung celebrator dun sa entire day ng kanyang party. Sabi nung isa sa mga kaibigan niya, hindi yung supplier mo ang sumira ng party mo. Ikaw ang sumira ng sarili mong party. Masyado mong finokus yung attention mo dun sa bagay na hindi dumating. Andito kami. Eto kami kami yung pinaka-importante sa birthday party mo. Hindi yung putahin na yun. Alam nyo, may isang competition para sa mga artists. Dun sa competition, ang theme nila is peace. So, i-drawing nyo what peace looks like. So, nag-drawing na iba, daming participants. Ang gaganda ng dinrawing nila. Merong dalampasigan, merong bundok, merong forest, no? Pero may isang painting doon na nakakot ng attention ng lahat ng judges. Ang idinrawing niya, bagyo. Nagtataka sila, sabi niya, bakit ganito yung interpretation mo ng peace? Bagyo, ikaw lang ang nabubukod tangi sa lahat ng ng nag-drawing. Ngayon, sabi ng artist, nakafocus po kasi kayo dun sa bagyo. Hindi nyo po nakita yung ibon na nandun sa puno. Isang nest at nandun yung nanay na ibon at yakap-yakap niya yung kanyang mga anak na payapang natutulog. At sabi ng artist, yan ang totoong kapayapaan. Yung kahit magulo sa paligid, pero payapa yung puso mo sa loob. Guys, hindi mo maa-appreciate na meron kang peace galing sa Panginoon kung tahimik ang sitwasyon ng buhay mo. You can only appreciate yung peace na galing sa Panginoon kapag merong troubles, kapag merong kaguluhan. At guys, yung peace na yan, magmumula yan sa iyong relationship sa Panginoon. Kapag kilala mo siya, kapag rooted yung iyong relationship sa Panginoon, merong kang pagpapasalamat kahit hindi maganda yung nakikita mo sa paligid. A thankful person trusts God's provision and is not easily troubled by life's uncertainties. Number 6, yung pagpupuri niya very frequent. Alam mo yung walang inorasan? Yung pagpapasalamat at pagpupuri niya, sabi sa Psalms 34, verse 1, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Guys, meron akong trivia sa inyo. Itong Psalms chapter 34, verse 1, ay sinulat yan ni Haring David nung time na pinalaya siya
ni Abimelech. Pero mula dun sa sitwasyon na yun, alam mo sabi niya, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Hindi titigil ang aking bibig, di ba? Sa pagpupuri sa Kanya. Alam nyo minsan, one of the best ways to beat your troubles is to give praise to God. Kapag nagpupuri tayo sa Panginoon, inaalis mo yung tingin mo dun sa troubles mo. Kasi itinaturn mo yung iyong paningin sa Panginoon. Ngayon, dahil nagpupuri ka sa Panginoon, kahit na mayroong mga troubles, kahit na may mga problema, ngayon, yung paningin mo, wala na dun sa troubles. Ang nakikita mo na ngayon, yung Panginoon na may kayang gawin dun sa mga troubles na kinakaharap natin. A grateful heart consistently expresses thanks to God and to others. Okay, number 7, last 3 resilience in trials. Ay nako, kapag lagi ka mapagpasalamat, nako, hindi naman pwedeng naman guys na wala tayong problema at walang mga pagsubok. Pero kapag mapagpasalamat ka, nako, parang antibay-tibay mo sa mga pagsubok. Sabi sa Romans chapter 8, verse 28, alam natin, yan dapat alam mo, na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Tingnan mo, sino yun? Yung mga grateful sa Panginoon, umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alam niya, napakaganda nung, guys, ito yung pinakamahalaga na statement dito sa verse na to. Dapat alam niya na sa lahat ng bagay, si Lord kumikilos. Kahit pangit at hindi maganda yung sitwasyon, andon ng Panginoon. May ginagawa siya. At kaya niya, guys, na yung mga troubles, kaya niyang palitan, kaya niyang gawin. Alam niyo, para siyang, imagine niyo yung Panginoon, isang writer ng isang telenovela. At dun sa telenovela, dun sa teleserye, parang wala ka nang makikitang maganda na parang hindi na masusolusyonan yung problema. Pero dahil siya'y magaling na writer or magaling na director, he can turn that story into a victorious ending. At ganun ang Panginoon. Gumagawa siya at kumikilos siya sa lahat ng bagay. At yung taong grateful, alam niya yun. Kaya kahit dumating yung mga problema, hindi naman ibig sabihin hindi ka na malulungkot, hindi ka na matatakot, mararamdaman mo pa rin siya, pero resilient ka. Alam mo yun, hindi ka bibigay, hindi ka totally susuko. Dahil ang isang grateful, even in difficulties, a grateful person can see God's hand at work. At minsan, kapag parang walang nangyayari guys, tandaan mo, God is at work. If God is silent, God is at work. So hindi kailangan guys na marami tayong nakikita. Ang kailangan alam mo na ang Panginoon gumagawa siya. At yung ginagawa niya palagi is for your own good. Number 8, kapag tayo ay mapagpasalamat, nako, hindi natin maiiwasan gumawa ng kabutihan sa iba. Okay? Acts of kindness. Sabi sa Hebrews chapter 13, verse 16. At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Tingnan nyo, dahil ganitong uri ng handog ang kalugod-lugod sa Diyos. Pag grateful ka sa Panginoon, kapag tayo ay nagpapasalamat, halimbawa sa Panginoon o sa ibang tao, ang gusto nating gawin yung bagay na magpapasaya sa Kanya. At kapag grateful tayo sa Panginoon, gagawa tayo ng mga bagay na magpapasaya sa Panginoon. At ano daw yung mga bagay na magpapasaya sa Panginoon ay kapag gumagawa tayo ng mabuti at tumutulong tayo sa iba. Bakit nagiging kind yung mga taong grateful sa Panginoon? Parang ganito lang, dahil na-appreciate mo na ang Panginoon nung panahon na kailangan mo ng tulong, tinulungan ka ng Panginoon. Na-appreciate mo yun, Lord, thank you. Kasi pag talagang kailangan kita, nandiyan ka para sa akin. At dahil nag-o-overflow yun, kapag nakita natin yung mga tao na nangangailangan, nakikita na rin natin yung sarili natin sa kanila.
Kaya, kapag dahil tinulungan ka ng Panginoon, nagiging automatic sa'yo na tumulong din sa iba. Bakit? Yun yung natanggap mo eh. Gratitude overflows in loving and serving others. Okay? And last, number 9. Kapag tayo ay grateful sa Panginoon, sabi ko nga kanina, pag tayo ay nagpapasalamat sa isang tao, lalo na sa Panginoon, gusto natin na siya ay maging masaya. At nagiging masaya ang Panginoon kapag tayo ay naglilingkod sa Kanya. Paano ba natin mapaglilingkuran ng Panginoon? Alam nyo guys hindi lang sa loob ng church pinaglilingkuran ng Panginoon. Lagi ko ito sinasabi sa loob ng church natin, yung pagsiserve natin sa loob ng church, pinakamababa na uri ng paglilingkod yon. Bakit? Kasi marami nakakakita eh. 'Di ba? Madali kaya maging mabait kapag maraming tao. Dahil ang totoong paglilingkod sa Panginoon ay sa yung private life. Yung panahon, lalo na yung mga pagkakataon na walang ibang nakakakita sa iyo kundi ang Panginoon lang. That is your highest form of service. So sabi sa Colossians chapter 3 verse 17, at anuman ang ginagawa nyo, 'di ba? Sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus at nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ano man ang gagawin nyo, gawin ninyo na para kayong mga nagpapasalamat sa Panginoon. Okay guys, ano man daw sa salita o sa gawa. Guys, kung ikaw ay estudyante at grateful ka sa Panginoon, so hindi ka magpupuyat. Why? Grateful ka sa Lord na pinag-aaral ka ng Panginoon, na binigyan niya ng kakayanan ng mga magulang mo para mag-aral. So, hindi ka magpupuyat kasi gigising ka ng maaga. Kung ikaw ay grateful sa Panginoon, may trabaho ka, gagawin mo yung trabaho mo at your best. Magiging tapat ka sa mga boss mo. Kahit masama ang ugali nila. Why? Nagpapasalamat ka sa Panginoon kasi kahit may konting hirap, pero at least may trabaho ka. Nagigets niyo yun? Kapag tayo ay laging mapagpasalamat sa Panginoon, guys, kahit mga maliliit na bagay gusto nating gawin na paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi rito, a heart that is truly grateful to God seeks to please Him even through the simplest acts of love, obedience, and faith. Amen? And guys, meron lang akong ite-testify sa inyo at ikukwento. Minsan pag nagpe-pray ako, hindi ako dito sa bahay, minsan nagda-drive ako ng motor, tapos pumupunta ako sa lugar na gusto ko talaga mabundok. Most of the times sa Caliraya, minsan doon sa Little Baguio, sa Santa Maria, kasi feeling ko mas ang lapit-lapit ko sa Lord kapag nasa nature. Alam mo yun. Tapos minsan habang kinakausap ko ang Panginoon, alam mo, parang nagtatanong ako sa Panginoon, Lord, bakit wala pa tong hinihingi namin? Lord, bakit wala pa tong pinagpe-pray ko para sa Kanya? Lord, bakit ito wala pa din? Yung alam mo, parang nadi-disappoint ako sa Panginoon. And one time, nung nagpe-pray ako nito, kinausap ako ni Lord, isinulat ko rito yung sagot sa akin ng Panginoon. Sabi niya sa akin anak, disappointed ka dahil may hindi ka pa natatanggap. Pero hindi mo alam kung gaano karaming beses ako na na-disappoint sa'yo. Pero yung parusa na dapat sa'yo, hindi mo tinanggap. Grabe guys, yung impact nung sinabi sa akin to ng Panginoon. Yung tuloy, alam mo na umiyak ako na talagang nagpapakumbaba. Oo nga no. Minsan madalas or minsan lang nagrereklamo tayo sa Panginoon dahil hindi pa natin nakukuha yung mga gusto natin. At minsan tinitake natin ito against God. Nagtatampo tayo sa Kanya. Pero guys, tandaan natin, sana ma-appreciate nyo. Ang dami nating ginawang palpak sa buhay natin na dapat pariwara na yung buhay natin. Pero maraming beses tayong inililigtas ng Lord mula dun sa ating mga mistakes. Kung nadi-disappoint tayo,
sa pag-aantay natin sa mga hinihingi natin sa Lord, remember guys, and be grateful na mas maraming beses na na-disappoint natin ng Panginoon. Pero imbis na parusahan tayo ng Panginoon, inuunawa niya tayo.